retreat or team building. So we have an annual activity actually, but this time for this year, we shall have our retreat or team building. This will be participated by all or by the graduating class, no? So yung mga lower year level po hindi po magpa-participate dito. It's just for the graduating class, no? So for this, for the ITDS, this is our theme, no? So refine, shaping the self for the next chapter, a self transformation and team building retreat for the graduating students. So this is designed to provide graduating students with a structured opportunity for self-reflection, personal growth, and team development as they transition from academic life to professional and real-world environment. No? So it's actually may ano siya, it's a combination of self-transformation and team building. So dalawa po yung kanyang activity. So the objectives of this activity is to help students reflect on their personal values, strengths, and areas for growth, fostering self-awareness and emotional maturity. Second, encourage students to refine their character, mindset, and life goals in preparation for post-graduation challenges. Develop interpersonal skills such as communication, trust, cooperation, and leadership through guided team building activities. Strengthen students' ability to work effectively with others, recognizing the importance of teamwork in both professional and community settings. And finally, to promote a sense of unity, support, and shared responsibility among graduating students as they move towards the next phase of their lives. Since magkakaroon po sila ng transition, no, from academic and then leading to professional career, no? So ito po yung magandang activity for them. Okay? Now, ang ating pong schedule, actually, ito na po yung schedule na inassign po ng ating dean. It's going to be on March 16 to 17, 2026. So overnight po ito, and the venue will be at Shercon Resort, Batangas. This is located at Lipa, Batangas. And the fee for this activity is 5,500, which is inclusive of meals, the venue, the team building activities, the facilitators who will lead us, no, on this activity, of course, the transportation and the travel insurance. So kasama na po lahat yung mga items na 'to, no, or ito pong inclusion niya doon sa fee of 5,500. So overnight po ito, okay? So kaya po ano rin po kami ng consultation meeting kasi para aware po yung parents, no, kung saan ba gaganapin, sino-sino ba kasama. Of course, meron pong kasamang mga faculty members yung ating mga students during this activity, no? So there will be tourist buses, and at least 4 faculty members will be stationed on all tourist buses, no? Yan po yung ating fees, no? So, as part of our document requirements in implementing this activity, we have to comply with this, no? So marami po tayong documents na kailangang i-submit, no, para ma-implement itong activity na 'to. And part of this is the parents' consent. Sa inyo po 'yun manggagaling, although yung form po will be provided uh, by our department, no. So kailangan lang pong mag-sign kayo if you are consenting, no, for your sons or daughters, no, to participate in this activity. And of course, medical certificate. So the medical certificate will be derived from our infirmary, no? So dito na po sa amin sa university clinic manggagaling yung medical certificate. Just like what they have secured already, no, during before the internship, before their internship. So parang ganun lang, pero dito na lang po manggagaling, no, sa aming infirmary. Tapos actually prior to this consultation meeting, na-meet ko na po yung ibang class mayors ng ating mga fourth year, na i-relay ko na po ito sa kanila, and sabi ko nga sa kanila, we will be calling for a consultation meeting with the parents. Ito na po yun, no? So same din po yung presentation na
na pinakita ko dun sa mga class mayors, no, or yung class representative per section. So we have 4 sections, no, 5 sections, IT4A, B, C, D, and E. So yung mga naka-attend po nung last meeting, I think that was Saturday. So nai-relate na po yun sa mga classmates nila. And ito na nga po yung very quick meeting lang po natin para dito sa ating retreat and team building activity. So yan po yung sa first part, no, na retreat and team building. Okay po? So, I'll be moving on the next item, no, which is other expected fees. This is estimated as based last year, no. So syempre po, graduating na po yung ating mga anak, no, and syempre merong preparations for graduation, no. So prior to graduation, of course, syempre internship nila, magsasubmit sila ng requirements for internship, and then their grades will be calculated, no, and then ipe-present po yung candidates for graduation. Ifa-finalize po namin yon, and then isasubmit po namin yan sa registrar's office. Of course, alam po yan ng mga students, no? Now, in preparation for graduation, ito po yung mga expected expenses natin. Now, these are only estimation. Bakit po? Kasi nag-base lang po ito dun sa last year, no? So, there might be changes for this year, no? So, we are not yet hindi pa rin po namin alam kung ano yung mga changes, no? But based on last year, meron po tayong rental ng academic gown or toga. Ito po yung toga natin, no? Nire-rent po natin ito. As of last year po kasi ang rental ay 1,000, and then meron pong refundable amount upon return of the academic gown. Pag sinoli yung toga, meron silang refund na I think 100 pesos, no? And then, pero ngayon po kasi there's a provision or there's a proposal na instead of the toga, alampay na lang po ang gagamitin. But this is not yet confirmed. So parang inaaral pa rin po ito, or nag-aano po yata, nagsa-survey pa rin po ata, initiated by or facilitated by the local student government, yung alampay. So it's either toga or alampay. So kung ano po talaga yung gagamitin, ipe-present or i-inform na lang po natin yung mga student. But then again, meron pa rin pong rental yung alampay, no? So kasi yung alampay po, para siyang sablay sa UP, no, na yun yung gagamitin, dapat naka-Filipiniana. Kasi kapag alampay po ang gagamitin, kailangan po ay naka-Filipiniana tayo, no, during graduation. Unlike dun sa academic gown or toga, hindi naman po nire-require yung Filipiniana na isusuot sa graduation. However, kailangan po ay formal, no? And then meron po siyang dress code, no? May dress code po tayo na kailangan sundin during during the graduation. So, details about this will be discussed na lang pagka nandun na po tayo sa rehearsal, kasi meron po mga rehearsal yan, no? Kailangan po maka-attend yung ating mga students, no, during the rehearsal para alam nila kung paano yung magiging flow ng graduation. So again po, toga or alampay rental. So based last year po, this is 1,000 pesos. And then merong refundable certain amount, if I'm not mistaken, 200 or 300 yung refund, 300 yung refund upon return of the toga, no? So sa alampay wala pa po tayong final, okay? Next po, meron po tayong yearbook. Okay, so as base last year, the amount of yearbook is 1,000. Am I correct, Marisa? 1,000 is the yearbook last year, as base last year. So, yun po, no? So, para saan po ba yung yearbook? Yung yearbook po, pagka hindi naman po kasi ito compulsory, no? So, but we encourage our students uh, to obtain a yearbook, no? Bakit po? Kasi kapagka kumuha po tayo ng yearbook, yun pong ano natin, portrait natin nandun po sa yearbook na yun. So, ang lahat lang po ng magpa-purchase ng yearbook or mag-order ng yearbook, yun lang po yung may portrait sa yearbook. Pero yung list or yung lahat ng
graduates, no, some information about the graduate, nakalista naman po sa dulo, no. So ibig sabihin po, yung may portrait lang sa yearbook ay yung nag-purchase, pero yung mga, complete list ng graduates ay nandun po sa dulo, no, parang may directory of graduates po dun sa yearbook. Okay, 'wag po tayong magtataka kasi po normally, nakukuha po yung yearbook mga, several months after the graduation, 'no. So siguro, dati nagkaroon ng graduation ng July, so naging available yung yearbook ng January, 'no. So mga 6 months lang naman kasi siyempre nile-layout po ito, inaayos po, 'no. Hindi naman kasi madaling mag-layout, 'no. Tapos hihingin po natin yung mga portrait ng mga students, 'no, hihingin natin yung ibang information, ganyan. So medyo matagal po yung proseso ng layouting, 'no. Kaya po mga 6 months ang ano natin, target natin. Ngayon po, 'pag kinuha na po ng students ito, 'wag po kayong magtataka kung hindi po lahat mabibigyan, 'no, siyempre kasi kung sino lang po yung kumuha ng yearbook, siya lang po yung merong portrait dun, 'no. Actually, ginagawa po natin ito dahil sa iba pong cases, 'no, hinihingi po yung yearbook as proof, 'no, na graduate po ng, institution or ng university na 'to ang isang estudyante. Isa po siyang way to, ah, for ano 'no, for verifying or validating if a student really graduated on this university. Kaya may yearbook pa rin po tayo, okay. So next po, meron din po tayong graduation pictures. Yung grad pic po kung tawagin natin, may pictorial po 'yan, ini-schedule po yung pictorial, okey po, per program. Now, as base po sa last year, ang provider po natin ng grad pic ay still life photography. In fairness, maganda naman po yung output nila. Pero this time around, wala pa po kaming, hindi pa po kami informed kung sino po ang magpo-provide sa atin. Hindi naman po kasi laging sila, 'no, so depende po kung, merong better na ano, puwede po silang makakuha sa atin ng makapag-provide sa atin. So based last year, ang range po ng grad pic is between 1,000 to 2,000, 'no? 1,000 to 2,000 depende po sa package na kukunin nila, okay. So yung package po na kukunin nila ay dun magbe-base yung ano, minsan po kasi, yung package nila, let's say meron niyang ano, merong portrait na 8.5 by, 11 po yata yun, yung malaki, tas may frame, puwede naman walang frame, 'no, or merong, wallet size, ganyan, ganyan. So depende po sa package. So mag-o-offer po yung provider ng package, kayo po ang bahalang pumili, 'no, ng package, okey. So yan po yung, grad pick, okey. Next po, meron po tayong alumni fee na ₱500 as based sa last year din, 'no. So yung siyempre lahat po ng mga students natin ga-graduate, therefore magiging alumni po sila ng ating, alma mater po nila si, Bulsu Sarmiento Campus, 'no. So ano po ba yung, alumni fee? So ito po, member sila, 'no, ng Alumni Association ng Bulacan State University and, magiging involved din po sila, 'no, sa ibang mga activities, 'no. I believe the Alumni Association is also planning to have a membership card and, will partner, no, with other, establishments, no, like coffee shop na magkaroon ng discount, no, pagka, ipe-present yung alumni membership or yung card, no. So ito po ay isa sa mga, perks, no, ng pagiging, alumni ng PULSU, no. And also meron din pong, mga projects, no, na ini-implement ng alumni, 'no. For example, recently, 'no, we have yung mga student center dito sa around the campus, that was actually derived also from, the Alumni Association, 'no. So yun po. And then, ito nga yung retreat, 'no. So actually annual po, before, pero this time magkakaroon po tayo ng retreat. Yan po yung mga other expected fees, 'no. If I'm not mistaken also sa grad pic, 'no, meron din po kasing picture during the graduation na
na nagte-take 'no, kapag kinuha na yung diploma ganyan, that's, an add-on po 'no, dun sa GradPick, during the graduation, yun po 'no. So far yan po yung mga other expected fees, okey po. So next po ay yung student records. Si Ma'am Lea po, Ma'am Lea, pasuyo na lang po about the student records. So, good afternoon po sa lahat, parents and students. No? So, ito po ay isang paalala para sa mga records ng mga graduating students as a candidate for graduation. So, ina-advise po namin lahat, ang mga graduating students, na i-check po natin sa portal at yung mga records po natin if ever na nakapag-print po tayo ng mga certificate of grades po natin na hard copy. So, kasi po, bago tayo magkaroon ng final candidates for graduation, kailangan po nakapag-comply tayo lahat ng records natin sa academics. So, ibig sabihin po, hindi tayo makakasama sa list ng candidates for graduation hanggat meron tayong mga INC, yung mga back subjects natin. So, ito po ay isang importanteng bagay na ma-check lahat ng mga graduating students. As early as now, kung kaya po nating i-check no, from first year to fourth year kung meron na po tayong mga records niyo. Then kung sakali pong magkaroon ng na makita ninyo na meron kayong INC na hindi pa nasisettle, pwede po kayong mag-report sa registrar's office natin at sa amin po ni Ma'am Ellen. Ayun po. Now, doon naman po sa mga may back subject, syempre, pero actually yung mga nandito po ngayon, tingin ko wala yung mga back subjects kasi bago kayo makapag-internship dapat kompleto na yung mga natin academic subjects natin na naipasa na, ano po. Now, ito pa naman po yung mga ibang requirements natin para sa mga reminders natin na po. Yung OJT number of hours natin, sana ay matapos 486 hours. Kailangan po yung certificate na natapos po natin yung kumpletong 486 hours na yun. Yung mga listahan po ng documents na kailangang ipasa ng mga graduating students sa internship, kailangan po yun ay 100% completed. Okay po, so yung mga kailangan pong papirmahan, yung mga kailangan pong ipanotaryo, hindi po siya tatanggapin kapag kulang po yung mga important documents na yun. So, paalala lang po sa mga graduating po. Now, habang hindi pa po tapos yung internship ninyo, students, sana wag malate, iwasan nating malate sa ating mga HTEs na pinapasukan. Doon po sa mga pala absent, sana bawasan natin no, yung mga ganitong yung mga ganitong pagkakataon na sana hindi nila ma-record o hindi makilala ang BSU na lagi tayong na-relate, lagi tayong uma-absent, kailangan po ay maayos ang ating attendance record. Para rin po ito sa inyo, no? So, para makilala ang BSU na may magandang reputasyon. Ayun po. Ma'am, okay na po tayo, ma'am. Yeah, thank you, Ma'am Lea. Okay, so yun po yung ating consultation meeting. Baka po meron pong tanong ang ating mga parents or anyone from our students who are here. You can Hello po, type sa ma'am. chat box. Yes po, you are Morning, ma'am po. acknowledged. Yes, si Iro Ma'am, Joshua. Tama po. Iro mamask ko Joshua, lang Ray. about sa retreat po, ma'am. May benefits po ba kayo makukuha doon, ma'am? Like po yung sa OJTRs po namin, mababawasan po ba? Okay, sige, sagutin po natin ano. Since outside po ng activity yung ating retreat, no? And na kapag
send na po tayo ng MOA, no? Sa Memorandum of Agreement po kasi natin ay nakalagay ang 486 hours, no? However, pwede po tayong magsulat or create ng letter sa ating mga HTE, no? Na i-excuse po yung mga students who will be participating in the retreat. Pero hindi na po kasi natin pwedeng bawasan yung number of hours na nakalagay, no, as based dun sa Memorandum of Agreement. Kasi kapag po babawasan natin, we will be violating, no, dun sa Memorandum of Agreement which has been already notarized, no. So, ang pwede lang po namin gawin ay bigay po, no, ng letter to the HPE requesting the intern, no, to be excused during this activity. Yun lang po. Okay? Meron pong comment or meron po sa chat box na hindi po ba mas maganda na lahat po may portrait, mag-avail man o hindi? Kasi memorable. Halimbawa, kumuha yung yearbook, mas gusto po syempre niya na makita lahat. Yes po, no, pwede na, hindi po kasi natin compulsory yung mga grad pick and all, no? Kasi alam niyo naman medyo ano po, kaya po voluntary lang. So kung talagang gusto niyo pong kumuha ng portrait, magse-settle po kayo ng fees, no? Depende sa package po na kukunin niyo. Mas maganda nga po talaga na meron, no? Ayun nga rin po nire-recommend natin. Siyempre, once lang naman po tayo graduate, tama po ba? Once lang naman, siyempre mas maganda may yearbook na rin and meron na rin tayong portrait. Okay? Ah, Eto po marami pong nagtatanong kung required po ba ang retreat, no? We highly encourage the retreat kasi minsan lang po 'yan. Hindi na rin naman po tayo nakapag-retreat noon, no? Ngayon lang po natin ma-experience, no? Kumbaga at saka ang objective naman is self-transformation, no? And team building. Remember, no? When you will graduate tapos ma-employ kayo, kailangan talaga may teamwork, no? And one of the activities ay yung team building as well. And self-transformation may spiritual po. Siyempre, spiritual muna and then later on yung team building activity. No? So, we highly encourage, no? Pero it's not really compulsory, no? So, kaya nga po meeting tayo with the parent, no? Para aware sila. And mas maganda nga po maka-join tayo, no? Para maano naman natin, no? Ma-experience natin and makapag-reflect tayo, no? Makapagpasalamat, no? Para rin siyang Thanksgiving as well. Saan po location? Ano about sa yearbook kasi hindi kaagad makukuha, need lang yes po, need pong bayaran yung yearbook kahit hindi pa po makukuha agad. So, puwede naman po kayo mabigyan ng acknowledgement, receipt, puwede po kami gumawa ng acknowledgement receipt as proof na you settled or you, paid the yearbook. At saka madali naman pong maano yun, imo-monitor lang po, meron naman pong in charge sa department kung sino po ang mo-monitor nung list ng mga kumuha ng yearbook. Normally po, 'pag kumuha kayo ng yearbook, bibigyan kayo ng information sheet para dun sa ibang details ninyo. Kaya kapagka naka-receive kayo nun, ibig sabihin, you're part of the list, no? Mamo-monitor naman po natin 'yan, okay? Kailangan pong bayaran ng buo, no, kapag kumuha po ng yearbook. Kasi po siyempre, magle-layout and then output na po agad ay printed, no? So, kailangan po ay buo na. Saan po ang location ng retreat? Sa Batangas po, Shercon Resort, Lipa, Batangas. Yun po ang location ng retreat, March 16 to 17. Sa ngayon po wala pa po tayong specific date ng graduation, 'no? Kasi po, inaano po ito, wala pa rin pong patawag ang university officials sa mga usually po nagme-meeting po sila tapos 1 week po 'yan, eh, normally ang graduation 1 week kasi po marami po tayong colleges, marami pong campuses, naka-schedule po 'yan, ng 1 to 2 weeks. So, isang isang araw po 'yun sa atin, 'no? Sa ngayon wala pa po, eh, pero estimate po natin ay June ang graduation, 'no, May or June, 'no, wala pa pong exact
update. Pero bibigyan naman po kayo agad ng details once na nakapag-meeting na po about the graduation. Kailan po ang deadline ng mga fees? Yung retreat po kasi this is on March 16 to 17. Ang advice ko nga po sa mga students, pwede nyo i-staggered, no? So, let's say pwede po kayong mag-settle this week, tapos yung half, tapos yung another half is sa last week of March. Last week of February or first week of March, para hindi masyadong mabigat. Yung retreat po kasi dapat before March 16 masettle, no? Kailangan malaman po namin yung list of students who will be participating. Actually po, kailangan po, after po ng meeting natin, magsasend na po kami ng parents' consent through the class mayor para po ma-fill out and then maibalik na sa amin. Kasi po hinihingi na po ito sa amin dahil kailangan po namin ng 15 days before para ma-approve sa CHED. Papadala pa po kasi po sa CHED, no? Kaya po kailangan po nating ayusin yung mga requirements. Kaya po after the meeting, magsasend na po ako ng parents' consent. And then, ang deadline po niyan, baka po hanggang bukas, no? Hanggang bukas po, Wednesday, nabanggit ni Dean, para po this week po ma-submit sa CHED. Okay? Ang retreat fee po ay 5,500. Overnight po yun, kasama na po doon ng meal, transportation, venue, team building activities, travel insurance, no? And transportation. Yun po. Hindi po ba iba Ma'am, naman ang... Yes po. Yes may po. tanong po. Yes po. Bakit po yung ma'am, nakalagay sa package 4-5 po? Pero ngayon po naging 5-5. Opo, ganito po. Ganito po, no? Nagkaroon po kami ng survey, no? Meron pong 3 package na, actually hindi lang siya 3, pero among the, parang 5 po yon initially, pero among the 5, nag-ano po kami sa ITDS, nabili po kami ng 3 packages, no? So yung una, if I'm not mistaken, yung una may 4-5, tapos may 5-5, no? So dun po sa nanalo, okay, kasi po nag-poll po tayo. So, hindi lang po ang ITDS ang nag-poll, pero sa ITDS, ang nanalo pong package ay yung package 6, which is ito nga po, yung sa Shercon Resort na worth 5-5. Hindi po nanalo yung worth 4-5 sa atin, sa ITDS. Sa iba naman po department, ganun din po, nag-poll din po sila. And nanalo rin po sa mga lahat ng department ay yung package 6, which is nga yung 5-5. So bago po namin ito ipinakita sa inyo ay nag-poll na po tayo sa mga graduating class. At ito na po yung pinresent natin sa inyo kung ano po yung nag-reign or nanalo dun sa mga poll na binaba sa mga class mayors and class advisors para makita ng mga graduating students. Kaya po 5-5 na po yung nanalo. Yun po. Ma'am, excuse me po ulit. Bali po Yes. yung nasend po sa amin na package 6 is yung po. Yung Talisay, Batangas po, yung Isabel. Baka hindi po package 6, no? Ayun po yung nasend sa amin, ma'am. Okay, sige, ganito kasi ang alam ko pong nag-reign dun sa sa poll ay yung 5-5, yung 5,500. Oo, hindi ka kasi may TV. Okay, hello po, no? Doon naman po sa ibang question, no? So, merong question dito about po doon kung pwedeng magpa-picture sa ibang studio
ini-encourage po kasi natin na ang kuhanin po sana natin ay yung sa BSU dahil yung sending ng mga pictures, yung organization ng collection, mas mapapadali po natin saka mas maayos. Saka nandito na po sa amin. Pero syempre po, pwede pa rin po kayong magpa-picture sa labas. Okay. Ayun po. So ano pa ba yung mga question natin dito? Nag-a-admit pa ako ng iba, may mga pumapasok pa. Ma'am, excuse me po. Yes, Yung na-send po sa may yung sa chat po. Ayan po yung package 6 po na na-send sa amin. Oo. Bali, iba po yung package 5. Package 4-5 6. po. Eto na. Yung nakalagay na package 6 dito, 5,500. Nakita mo? Yung sa Opo. ilalim. Package price 5,500 per head. Minimum of 1,000 packs. Yun talaga yung presyo nung nanalo sa package 6 na. So if ever siguro na nagkaroon ng problem dun sa pagsisend sa inyo, yun nga, i-correct natin siya ngayon na ang price is 5,500 dun sa share code. Ano pa yung ibang? Ma'am, excuse me po, yung 5,500 pa, bali yung sa Club Balay po yun, no? Hindi po siya yung sa Sercon. Ayun nga, ikinokorek natin ngayon. Yung sa ShareCon kasi, yun yung 5,500. Pero ngayon tinatawagan ni Ma'am Ellen yung ating organizer dun sa mga pagpipilian. I-double check natin na i-verify natin, ha? Inaasikaso Sige po, natin, ma'am. Thank you po. Pasensya na. Good morning, ma'am. Yes po. Good morning po. Gusto ko workout na. Okay. Ito na tanggap yung link. Ang tanong ko po ay ganito. Kasi na-late na po ako. Yung pong bang minimum na sasama dun sa graduation ceremonies, ilan po ba? Yung package po kasi na nakita natin is minimum of 1,000 heads po yun. Minimum po yun. Ibig sabihin, yun po yung pinakamaliit na number ng estudyante na pwedeng sumama. Pero pwede pong lumagpas kasi po nasa 1,000 po yung mga graduating students po ngayon ng Bulacan State University dito sa Sarmiento campus po. Sa Sarmiento campus po. Opo, sir. Kasi hindi po siya kaya ng nasa 30,000 po kasi lahat ng population ng lahat ng campuses. Kaya po itong retreat po na ito ay para lang po sa Sarmiento campus po. Ibig sabihin, ma'am, Sarmiento campus lang po yung sa graduation ceremonies, Sarmiento campus lang po ang kasama. Opo, sir. Opo, sir. Pero dito lang po sa Sarmiento campus po ababin nyo? Again, sir. Sorry po. Yung venue po ba? Yung venue po ng... Opo. Sir, sa Batangas po, ShareCon, sa Lipa, Batangas po yung location po nung sa retreat. Kung sa graduation, kung graduation venue naman po, wala pa po kasing wala pa po tayong final decision. Manggagaling po kasi sa Malolos po yung ating pong mga details, final details. Opo. Okay. So okay lang po ba, ma'am, na unahin muna namin yung 5,500 para sa retreat? Ay, opo sir. Kasi po, isang semester naman po yung ating internship. Kaya po hanggat di pa sila tapos sa internship, pwede pa po naman yung sa graduation fee. Saka yung iba pa po nilang babayaran. Yes po. Saka pwede po siyang hulug-hulugan katulad po nung sinabi ni Ma'am Ellen. Okay. So, salamat po, ma'am, sa pagsagot. Opo, thank you din po sir. Ayan, ma'am. Okay, pasensya na po, no? Kausap ko po kasi si Doc Girly. Sila po kasi yung in charge, no? So,
according to her po ay fina-finalize pa po, no? So sa ITDS po package 6 ang nanalo. So it's let me correct yung aking presentation, hindi po siya sa Shercon. Yung package 6 po ay Balai Isabel. Sa ITDS po yan po ang nanalo, no? So hindi po Shercon. So iko-correct ko po yung presentation ko kanina, no? So pero however, doon po sa conversation ko with Dr. Gurley ay kailangan pa raw po kaming mag-meeting for one final decision po, no? So, kaya po I hope it would be ano no na ano ko kaya hindi ko po maibibigay agad yung letter mamaya at saka yung parents consent kung magmi-meeting pa rin po kami by early tomorrow morning, no? Pero ipe-present ko po ito sa ano na ang sa ITDS po kasi ang nanalo ay yung package 6, no? Yung worth 5.5. Yung Shercon po kasi yun po pala yung 4.5, no? Yung isang mas yung second dun po sa package 6, no? So I hope clear na po ito, no? So pero inform ko po kayo, so magbibigay po ako ng letter sa parent at ilalagay ko po doon kung ano yung exact venue, kung dito po sa Batangas or sa I mean sa Club Balay Isabel or doon po sa Shercon Resort kasi parang sa ibang ano po pala ay may hinihintay pa sa ibang department. So I hope that's clear po. Okay? Ayan yung package 5 po ay yun yung Shercon which is 4.5. Okay? So I think dito lang po sa dalawang to. Sige po. So meron pa pong question. Yes, ma'am. I have another question. Yes po. Yung pong bang pagbabayad po ba through GCash o personal? Hello po, ma'am. Yes po. Siguro Pwede- po siguro po kung ano, pwede rin naman po GCash through the class advisor na lang para ano sa class advisor kung GCash, pwede rin naman pong cash payment. Okay. Sige, salamat Opo. po. Salamat. Okay po. Any other concern po? Yes po. Ma'am, yung about po sa graduation picture po, may napili na po bang studio, ma'am? Sa ngayon, wala pang ano wala pang final pero kasi last year ay still life photography, no? Para actually maganda naman yung still life. Pero ngayon po kasi ay wala pa pong instruction si Dean kung ano pong provider natin. So wala pa po as of now. Pero para convenient sa inyo, no, na ano kasi usually ang grad pic ay sa social hall ginagawa. So pagka ano, mas mainam, siyempre encourage namin kung sino yung official provider natin, doon na lang po tayo, no? So any other concern Sige pa po? Thank you po. Okay. Okay. Yes, ma'am. Good morning ulit. Yes po. Ay, yung itatanong ko lang po kasi nga late ka pa ako nakapasok, ano. Doon sa picture taking, we have professional yung pong magpe-picture from Visio. Pwede kami magkuha ng picture sa through cellphone, parang ganon. Ibig sabihin yung soft copy po, ganun po ba? Hindi po, ma'am. Ibig sabihin, meron tayong professional magkuha ng picture during graduation rites. Meron kami, may cellphone, pwede ba kaming kumuha ng cellphone, may on, para picturean yung alam mo, parang ganon, pwede yun? Di bawal po ba? Sa ceremony po, sa actual day of the graduation, ay hindi po talaga pwedeng lumapit dun sa stage, no? Kasi po, Okay. syempre, for security purpose po, meron pong official photographer po ang pwedeng nandun lang naka-stage sa stage. So I hope you understand. Pero pwede po sa labas or pag nagpi-picture kayo ng ano, pwede naman po pero hindi po siya doon sa stage. Official lang po sa stage. Okay, salamat po, ma'am. Okay po.
Ang venue po ng graduation ay wala pa pong final, no? Pero last year po, ay dito po tayo sa sports complex na ginanap yung graduation. Pero prior to last year, lagi po tayong sa Malolos nagkakaroon ng graduation, no? Kaya po, this year po, wala pa pong venue. Okay? I-inform po kayo agad kung saan. As lang po kung pwede, kung pwede po ba di sumama sa retreat. Ayun nga yung sinasabi ko po kanina ay highly encouraged naman po yung retreat. No? Not necessarily compulsory, pero we highly encourage po kasi minsan lang naman po. Ano pong Okay. department ma'am, ano pong department kasama namin sa retreat? Sa ngayon po kasi wala pa pong department na baka po sabay-sabay na. Depende po kasi kung gaano karami ang magpa-participate. Pero sa ngayon po, March 16 to 17 pa lang yung date natin. Baka magkakasama na lahat. Depende po kung marami po, saka siguro hahatiin. Ma'am, may isang tanong pa po dito, yung sino daw po ang gagawa ng excuse letter sa mga nag-OJT. Dito po manggagaling yung excuse letter po nila sa department po namin. Opo. Papadala po sa kanila ng soft copy. Thank you po. Ayan, no? So, yes, Ace. Hello ma'am, good morning po. Questions lang po about to sa actual date po ng graduation po. Thank you. Okay, wala pa po tayong exact date, pero ang estimate po natin ay June. Thank you po. Okay po, siguro po kung pwede na lang pong i-PM, no? Mag-message po sa amin ni Ma'am Lea kung meron pa pong additional query, no? Paano na lang po, pa-message na lang po, no? Alam kong busy po ang mga parents natin and yung ibang students po natin naka-duty po kasi, no? Kaya nasa HTE po sila. So, siguro po yung mga additional inquiry po and then i-advise ko po kayo kaagad regarding dun sa exact date and exact venue ng ating retreat, no? Kailangan po namin i-clarify ito sa admin, no? Kung ano po talaga yung nanalo sa buong na campus kasi sa atin sa ITBS yung package 6, no? So, pero syempre we have to coordinate with other departments also, no? So, siguro po yung mga iba pong katanungan through the students ay PM na lang po sa amin ni Ma'am Lea and of course si Ma'am Grace po, no? Wala na po bang ibang concern? So I believe kung wala na po, no? Siguro we shall call it a day. Okay? Again, thank you for attending. This is Elenita Caparino, no, of the ITDS department, and with us is Ma'am Lea Sansano and of course si Ma'am Grace Hermogenes, no? So, yun lang po, no? So, thank you for attending. Adjourn na po tayo. Thank you. Thank you sa ating mga parents and guardians.